Eto mga sangkay, sobrang lala nito. Hindi nyo kakayanin itong ating vlog ngayon. Okay, so eto mga sangkay, sobrang tindi nitong pag-uusapan po natin ngayon kasi ito po ay nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sobrang tindi. Sobrang garapalan na po ito mga sangkay. Kung ano yan, malalaman nyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so diretso po tayo mga sangkay. Ito nga po. Singil sa kuryente sa Pilipinas, pinakamataas. Sa Southeast Asia. Anyari. Bakit ganito na po tayo mga sangkay? Ba't tila baga pinagtitripan po tayo ng mga oligarko? No? Ito, pakinggan po natin mga sangkay. Pilipinas na ngayon ang pinakamataas po ng singil po ng kuryente. As of, according to DOE Undersecretary Rowena Guevara, 12 pesos 43 per kilowatt hour nung June, surpassing Singapore's average rate by 0.9 centavo, by 9 centavos po Grabe, no? per kilowatt hour. Partida, Singapore yun, mga sangkay ha. Mayamang bansa po yan. First world country. Pero mas mataas pa po yung presyo ng kuryente natin dito sa bansa o sa Southeast Asia. Ang lulupet po natin. So ano pong reaction po natin? Ano bang magagawa? Alam mo, lahat ng nakakausap ko, lalo na yung mga nanay, yung mga nagbabudget, lahat sila nagre-reklamo. Ang laki ng tinaas daw ng kanilang kuryente. Correct. Ang dami po ngayon mga sangkay. Ang dami pong nagpo-post ng kanilang mga electric bills na talagang sukdulan mga sangkay. Malala po talaga kung sa malala. Ngayon, ano kaya ang dahilan? Meralco in particular, kasi syempre dito sa Metro Manila. O kalma lang ha, yung mga medyo uminit yung ulo dyan. Kalma lang, panoorin lang po natin to para maintindihan po natin anong reason at anong pwedeng mangyari o anong pwedeng gawin natin. 20 to 30%. Ano ba yung dahilanan? Ito lang ba ay dahil po sa Middle East crisis? Dahil nga tayo ay talagang walang ginawa kundi mag-angkat talaga ng coal, ng diesel. Ano ba? Wala na ba tayong magagawa, Nick? I can give you 100 reasons kung bakit tayong pinakamahal. Pero let's start with the top 3. No? Okay. Yung increase naman o yung ganitong presyo, mula noong wala pa namang Middle East crisis, ganito na talaga ang presyohan ng kuryente dito sa Pilipinas. Correct, wala pa po mga sangkay yung Middle East crisis. 'Di ba yung presyo ng kuryente sa bansa po natin talagang masakit na po sa ulo. Ngayon mga sangkay, medyo nanggigil na lang po talaga yung mga Pilipino. Nanggigil na eh, sobrang laki na eh. Kaya hindi na po siya nakapagpigil. Pinopost na po yung mga electric bills nila. Kaya kayo I encourage you guys, i-post ninyo para makita po ng mga ano dito, mga sangkay, ng mga kinauukulan na talagang sagara na po itong ginagawa sa atin. So the top 3 reasons, number 1 is because we are dependent on imported fuel and coal supply. Ito yung mga kailangan para gumawa ng kuryente ang mga planta natin. Correct. And tandaan po natin na itong mga imported na fuel and coal ay directly passed on to consumers. Wala pong responsibility si energy company dyan. Lahat po yan binabayaran ni consumers. Number 2, Grabe. katulad po ng isang negosyo, kailangan natin ng business system para maging maayos at successful yung negosyo. Sa ating energy, meron tayong energy system. Although we have a very weak energy system, kaya yearly, meron tayong supply crisis, yearly, meron tayong red and yellow alert, at yung ating mga electric cooperatives at distribution utilities, nakaasa minsan sa EPSA o Emergency Power Supply Agreement instead na long-term planning para sana mas mababa yung presyo ng kuryente. At pangatlo, kasi po tayo mga consumers, hindi naman tayo sinasama sa policy making,
sa mga technical working groups. Usually kasama tayo sa bayarin lamang. Correct. Oo. Pero pag meron pong, katulad po nun, may ngayon, the amendment of the ITIRA, we all know na yung ITIRA naman is created in 2001, which the framers of the ITIRA law wants to solve the problems during that That time, oh, And iba ngayon na. po, iba na. Mhm. So, kailangan po talagang i-amend. Marami pong dahilan kung bakit tayo ang pinakamataas. Isama pa natin dyan ang VAT, naging VAT na lang lahat. Correct. Grabe, tos tayong nagbabayad noon, mga sangkay. Kaya, lumulobo po yung bayarin. Imagine from generation, transmission, distribution, lahat po ng tax na yan, consumers ang nagbabayad. Grabe, no? Swerte ng mga kumpanya na to. Sila, hayay lang. Kumikita sila, tanggap lang ng pera. Tapos lahat ng bayarin, tayo, ng mga consumers yung nagpupuno. Ang sakit, diba? Wala rin po tayong subsidy. correct. Nabanggit niyo po kanina, Ma'am Pam, no, na 12, no, point something ang increase. 12.43 per kilowatt hour 12.43 nung June. per kilowatt Opo. hour. Did you know that Biselco has 25 pesos and Yun na nga. ngayon po 24.92. Oh. Biselco is 19.44. Imagine po 25 pesos per kilowatt hour. Grabe. So, talaga po tapos sumasahod ka lang ng 500. Oh my goodness. Yun ang masakit. Tapos sasahod ka ng 500 per day. Tapos ganun kalala yung babayaran ng kuryente. Yung iba nga po, mga sangkay, di ba? Electric fan lang. Tapos tamang ilaw lang. Pero yung babayaran nila, 7,000. Alam nyo, mapapaano ka talaga eh. Mapapakamot ulo ka. Hindi lang kamot ulo eh. Iba nga, napapamura po talaga eh. So, sobrang lala, mga sangkay. Kahit sa probinsya, mas malala po ang Metro Manila. Pero doon sa probinsya, mga sangkay, no? Ganon din po sa kanila. Dati daw, hindi naman po ganun kataas. Ngayon, sobrang taas na daw po talaga. So, alam niyo, it's time para mag-adapt po tayo ng mga solar energy sources. No? Kasi hanggat mag-invest po tayo, dahan-dahan lang. Mag-umpisa tayo sa maliit. Mag-ipon. I-alkansya nyo yan. Pag nakarami na kayo ng pera, magpalagay kayo ng mga solar panel. Mambir, ako nga mga sangkay, yun na din po yung plano ko kasi yung electric bill namin dito, talagang di din mapakatarungan eh. So, tingnan natin mga sangkay, no? Maghanap-hanap tayo ng mga pwede nating mapagkunan ng source like solar panels. Ngayon, yun po ay mahalaga ng mga sangkay. Sana po, lahat ng mga Pilipino makapag-adapt na mga sangkay. Kasi, kawawa po tayo kung aasa lang tayo sa mga kuryente na kagaya po ng Meralco o iba pang mga electric companies. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.